Patay man ako kung isa ka sa mga umattend. Sige nga. Type po kung umattend ka doon sa training na yon. Bakit? Napakaswerte mo. Bakit naumpisahan mo hanggang ngayon nandito ka? Kasi kung naumpisahan mo po yon sa marketing, o sa pag-aayos pa lang po ng Facebook mo, sa pag-prospect, no? So, malaking tulong na po yan. And at the same time, naituro din po ni Coach Clarissa dati, no, no nakaraan, kung paano naman magpa-viral at kung paano ka makakakuha ng client. Tama? And ito naman po ituturo ko sa inyo is kung paano ka sasagot dun sa client sa mga tinatanong niya, sa mga sasabihin niya. At I know po, yung iba po na mga bago pa lang din nakapag-start dito or kung matagal ka na, isa ka rin po sa mga nagsabi nito. Ayan. So, yan, isa sa mga napresentahan na natin, willing naman talaga. Gusto naman talagang gawin yung business. Tama? Oo. Kasi maganda eh. Tama? So malaki po yung benefits, malaki po yung babalik sa'yo. Sino ba naman yung ayaw? Tama? Pero, merong question yan. Di ba? So after mo presentahan kasi, I know, yung iba na-experience to, yung iba nasabi na rin to, di ba? After mapresentahan, ito yung laging sinasabi. Wala akong pera. Tama? Sino nakaka-relate dyan? Sino yung nasabihan na ng ganyan? After mo presentahan ng 2 oras, 1 oras, 30 minutes, tapos bandang huli ito yung sasabihin, wala akong pera. Gusto ko mag-join pero wala akong pera. No? So, ang kailangan mo na sagutin po dito, no? Medyo kwentuhan mo siya ng konti. Kung ikaw din, lahat naman tayo nag-start dito, walang pera eh. Lahat naman tayo gumawa ng paraan para makapag-start, tama? O, sasabihin mo lang po kung ano yung ginawa mong paraan. Kung ano po yung discarding ginawa mo din, i-relate mo po sa'yo. Okay? Pero kung depende rin po sa kanya, sa position niya. Okay? Kung construction worker siya, tapos construction ka, pwede mong i-match. No? O sabihin mo, construction din ako dati, pero ako nagawan ko ng paraan. Tama? Tapos i-share mo sa kanya kung ano yung ginawa mong paraan. Kung bakit ka nakapag-provide ng pang-start mo dito. Okay? So yun po, lahat naman kasi nagagawa ng paraan, so lahat may diskarte. So kung professional naman yan, kung OFW naman yan na sinabi din walang pera, o kaya kapapadala lang, no? So wala pa siyang pera talaga. So pwede mo pong ipakausap o kaya naman maghanap ka ng isang OFW na pwede mong ikwento yung buhay ng OFW yun, kung paano siya nakapag-start. Pero dapat alam nyo po yung background nung ikukwento mo sa kanya para makarelate po siya. Okay? So isa po yan. Kung wala akong pera, sabihin mo lang po, lahat naman po ng bagay na nagagawa ng paraan. Lahat naman ng po may diskarte, di ba? So ang kailangan mo lang, syempre, gawin. Kung decided ka, pwede kang gumawa ng paraan. Ano yung mga paraan na yon? Okay? So number 1 po dyan, pwede mo sabihin mangutang. Pwede pang malaman kung sino po yung mga nangutang dito para lang makapag-start. Sige, type mo nga dyan kung ikaw yan. Sino po yung mga nangutang ng pera para lang makapag-start? Me, ayan, si Cross Rose. Yan, si Sir Ronald. 'Di ba? So imagine, halos lahat po tayo, nag-start po tayo dito sa pangungutang. So kung ano po yung ginawa mo, dapat ikwento mo rin sa kanya. Opo. Kasi isa rin po yun sa magbibigay ka na ng idea eh. Kung nagawa mo, syempre, yun din yung gagawin niya. Eh, paano naman sabihin niya, meron na akong pera, nakapangutang na ako, pero kulang pa. Pwede mo idagdag po yan is yung benta. O, gamitin mo yung BAS na tinatawag. Benta, utang, tsaka sanla. Okay? So, pwede naman magsanla, pwede naman po magbenta kung may mga bagay ka dyan na mga pwedeng ibenta. Sabihin mo lang, huwag kang matakot magbenta. Bakit? Kasi ang bagay, pwede pong may balik ng mas maganda at mas malaki. So yun po. Sa pagsasala naman, if very important talaga yung gamit na yan, kung kailangan bumalik sa'yo yan, kailangan tumagal sa'yo yan, sabihin mo huwag siyang matakot magsanla. Kasi pwede naman po matubos eh. Tapos yung pera naman po, na paggagamitan nun, ay sa negosyo na kung saan malaki po yung babalik. Kaysa naman po mangutang siya,
Magbenta siya ng mga gamit, magsala siya ng mga gamit, tapos ilalagay lang po niya sa saan? Sa mga handaan, tama? So, ikaw mo siya, kailangan ipakita mo sa kanya na mas importante yung negosyo natin. Ipakita mo sa kanya yung value ng negosyo natin. Okay? So, medyo nakukuha ba? Or nasusundan ba? So, yun po, pag walang pera, pagbentahin mo, pautangin mo, tsaka pagsanlain mo. Then, i-relate mo sa'yo. Okay? So, isa pa sa mga sinasabi nila, ito, kadalasan ko din nakukuha to, naririnig. After na presentation, hindi ko linya yan eh. 'Di ba? Oo, hindi ko linya yan. So, kailangan mo sagot po dito, no? Okay lang naman po hindi yung linya, pero dapat kailangan mong linyahin. Kasi nakita mo po yung opportunity kung gaano kaganda eh. 'Di ba? Maski naman po ikaw, tama? Ikaw na nanonood to, ikaw na nasa training ngayon. Nung una hindi mo naman linya to eh, 'di ba? Nung una hindi mo naman talaga gusto to eh. Tama? Pero dahil sa nakita mo yung magandang opportunity, dahil sa nakita mo yung magandang kikitain mo dito, nilinya mo. Okay? Pwede mo sabihin sa kanya, okay lang po hindi mo linyahin, pero tatanungin kita. Tanungin mo siya, okay? Tanungin mo siya kung yung nililinya mo bang yan is ikaka-asenso mo. Tanungin mo kung ilang taon na sa linya niyang yan. Kung sinabi niya matagal na siya, kung wala na nangyayari sa kanya, edi pwede mo sabihin po, bakit hindi mo i-try ito? Linyahin mo 'to, pag-aralan mo 'to, 'di ba? Bakit? Kasi marami pong mga tao na hindi na malinya 'to pero naging successful. Bakit? Ginawa lang po nila, eh, tama? So, kaya kailangan, i-relate mo lang din ulit sa sarili mo. I-relate mo lang din sa mga kaya dapat po alam niyo po yung mga background po ng mga coaches po, nung mga sponsor niyo po, nung mga tao na nakikita niyo po sa Zoom, okey? So, marami po kaming mga pino-post na mga successful na tao na rin, ng mga kumita na rin, okay? So, kasama yung mga background nila. And dapat po na-attend po kayo sa mga, tawag nito, 'pag may mga CCL, kasi do'n niyo po madalas nakikita yung background nila. And dapat nagte-take note ka po kung may mga nagshi-share po ng mga background nila. O, kasi puwede niyo pong ikuwento 'yon. Puwede niyo pong gamitin 'yon as a tools para po masagot po yung mga sinasabi po ng mga client po natin. Okay? So, isa po sa mga sinasabi pa or madalas po na sabihin din po ng prospect po natin, ito, ayan. Sasabihin ko muna sa asawa ko. 'Di ba? Sino dito yung harapan, naka-experience ng ganyan? Yung tipong, presentahan mo ng presentahan, akala mo decided na siya, pero kailangan pa sabihin sa asawa or ikaw mismo yon sinabi mo rin yon sa sponsored mo. Sige nga, "Uy coach," sabi, oh. Oo, "Ipapaalam ko muna sa asawa ko," sabi. So, ganito po sasagot mo po diyan, okey? Kapag ito po yung sinabi niya, kailangan, tanungin mo muna siya, sino po ba magde-decide? Sino po ba maglalabas ng pera? At sino po yung gagawa ng negosyo? So, kailangan niyo po tanungin sa kanya yung tatlong yon. So, 'pag nasagot niya po yon, sabi niya, "Ako po." So, bakit mo po kailangan sabihin sa kanya? Bakit po kailangan malaman pa po nung asawa mo? So, hindi naman po maiiwasan 'to. Kasi sa respect naman po siya, okey naman po, puwede naman. So, sang-ayunan mo siya. Puwede mo siyang sang-ayunan, pero kailangan mo i-twist, okey? Para po hindi siya tawag na nga nito, ah, hindi mas lalong magkaroon ng kuwan sa'yo, conflict, okey? Kasi minsan isa sa mga na-experience ko, kukuwento ko lang po sa inyo, sabi ko, "Bakit mo kailangan sabihin pa sa asawa mo?" So, pinilit ko po na kailangan hindi niya sabihin sa asawa niya. Pero yun po, isa po yun sa mga naging, dahilan din kung bakit binlock niya ako. Okey. Kasi parang iniisip niya kasi na kailangan ilihim pa baka kasi magkaroon sila ng away pa, 'di ba? So, ang ginawa ko sa susunod, nung nagkaroon na ulit ng tanong na ganyan, ng sinabi na ganyan, so sinang-ayunan ko po siya. So, sinabi ko po, "Okey lang naman po na sabihin niyo po sa asawa niyo. Isa respect naman po 'yun. Pero
ikaw po yung nakakita, ikaw po yung gagawa, at ikaw po yung maglalabas ng pera. So, dapat ikaw po yung magde-decide. And dapat po, sa una pa lang po, tinatanong niyo na kung sino yung magde-decide talaga. Para hindi niyo na po ituloy yung presentation. Malay niyo po, magpe-present kayo sa kanya ng pe-present sa kanya. Tapos sa asawa pala niya tatanungin. Eh, hindi naman po pala alam ng asawa niya. O kaya naman, kung nasa bahay lang naman yung pepresentahan niyo, at andun po yung asawa, pwede po na kayo po yung magpapaliwanag do'n sa asawa. Patawag niyo po yung asawa para at least alam po nung asawa niya kung ano po yung pinag-uusapan ninyo at makapag-decide po silang dalawa. So yun po, okey? So nage-gets po ba? Okey? Oo, ayan. So sasabihin sa asawa and ito pa po 'no, dagdag ko rito 'no. So ganito sabihin mo, isa 'to sa mga natutunan ko rin kay mentor sa High Five. 'Pag ganito po sabi niya, "Dapat po yung asawa mo na lang po kausapin ko." 'Di ba? So isa po yun sa sinabi niya, o dapat kausapin mo na lang yung asawa mo. Dapat siya na lang kinausap ko, 'di ba? Oh, pero wag gaano pabalang, medyo pa-joke lang para medyo ngumiti naman siya, oo. So may patama naman sa kanya yun, okey? So, another pa po na madalas pong sabihin po ng prospect natin sa mga ganitong, close dealing natin. So, importante po 'to na kailangan nasasagot niyo 'to, Bakit? Kasi kung hindi niyo po masasagot 'to, kung hindi niyo po makukuha 'to, matu-twist, hindi niyo po siya mako-close deal, okey? Hindi niyo po, makukuha kung kailan siya magpapadala, kung kailan siya magjo-join, okey? Kaya kailangan masagot niyo po lahat ng mga objection na 'to, okey? So, isa pa po 'yan, ito. Lalong-lalo na po sa mga OFW, wala akong time, busy ako, okey? So, sa mga OFW diyan, isa po ba kayo sa mga nagsabi nito? Isa ba kayo sa mga nagsabi nito, busy? So, ang kagandahan po kasi sa atin 'no, puwede mo sabihin sa kanya, okey lang po na sobrang busy niyo po diyan. Bakit? Kasi through online na lang po tayo. Meron po tayong sistemang ginagawa, kailangan niyo lang pong sundan at gawin din siyempre. Kasi ito naman po gagawin niyo lang naman po sa mga free time ninyo. Eh, hindi naman po 24 hours na nagtatrabaho yung mga prospect natin, tama? Pati naman po ikaw, 'di ba? Hindi ka naman po 24 hours na kahit 5 minutes, 10 minutes, 1 hour wala kang pahinga. Ano 'yun, wala kang tulog? Robot nga pinapatay, pinagpapahinga, para may refresh ulit 'yon sa paggagawa niya kinabukasan. Ikaw pa kaya, 'di ba, na tao, 'di ba? Kalabaw nga, pinagpapahinga, 'di ba? So, kailangan po malaman niyo po kung kailan po yung available time niya. So, kailangan siya po yung tanungin niyo ng tanungin. 'Pag sinabi niya 'to, okey lang po na wala kayong time. Pero tatanungin ko po, kailan po ba yung mga free time niyo kahit mga 5 minutes, 1 hour, 3 hours, 2 hours, gano'n lang. And then yung okey lang po ba na yung oras niyong free time na yon, yun po yung, kukunin ko para gawin yung business. So, puwede niyo pong gawin yan dun na habang nagpapahinga ka, ginagawa niyo po ito. At the same time, kumikita pa kayo, tama? Pero dapat po, popokusan mo rin siya sa gano'ng oras. Kasi yun lang po yung oras na available siya, 'di ba? So, kaya dapat 'pag nag-commit po siya ng gano'ng oras, okey, dapat po ma-kuwan niyo po, ma-schedule niyo po yun para maturuan siya, 'no? O kaya naman kung sobrang busy talaga siya, meron po tayong mga online training, sabihin niyo po sa kanya 'yon. Okey lang po kasi meron po tayong mga recorded trainings na puwede niyo pong mapanood, okey, at matutunan 'tong business natin. And dito po kasi sa sistema natin, 'no, kapag full-timer ka, kapag wala ka namang gano'ng ginagawa, ipakausap mo po do'n sa taong sponsor mo, sa sponsored mo po. So, mamaya ta-tackle po natin yung kung paano mo ipapakausap yung prospect mo do'n sa sponsored mo or do'n sa coach na full-timer na nagga-guide sa'yo, okey? So, ayan, wala akong time, busy ako. So, okey lang po 'yan sabihin mo. Oo, tapos i-connect mo na po agad do'n sa sponsored mo. So, next naman po ito, kuntento na ako sa buhay ko. So, sino ba dito yung mga kuntento na sa buhay? Hello?
Ayan, nawala ata ako. Ayan, naririnig po ba ako? Okay? Ayan, so patip naman ako ng number 1. Ayun, yes. Mm. Marami pa pong pangarap kami. Yun, naririnig po pala. So, iyon, kontento na ako sa buhay, sabi. Tanongin mo sa kanya, kontento ka na ba talaga diyan? Kontento ka na na isipin mo, kung kontento na siya sa buhay niya, bakit pa po siya nagtatrabaho? 'Di ba? Siyempre, yes, kontento na siya sa sarili niya. Pero i-relate mo po sa family niya. Kailangan mo pong mahila o kaya makuha po yung emotion niya pagdating sa family niya, 'di ba? Yes, kontento ka na, pero tignan mo yung pamilya mo. Tignan mo yung anak mo. Kontento ka na ba sa ganyang buhay ng anak mo? Kontento ka na ba sa ganyang kinakain ng pamilya mo? Kontento ka na ba na hindi mo maibigay minsan yung gusto ng anak mo o yung pinakang gusto ng anak mo? So tanungin mo siya kung anong meaning sa kanya ng pagiging kontento. Then, kapag sabi niyang hindi, tsaka mo ulit ibagsak ito. Tsaka mo ulit i-mindset. So ito na po yung binibigay ko sa inyo opportunity na malaki po may tutulong sa inyo. Okay? Na pwede mo maibigay yung mga gusto ng anak mo. O kaya maghanap ka po, kung wala ka pang resulta ngayon, maghanap ka po dito sa page natin, sa may company official page natin, ng mga resultado. At yun po pwede mong i-send sa kanya. Pwede mo iparelate sa kanya yon. Tignan mo rin po kung ano yung status ng buhay niya para po makarelate po siya. Okay? So yun, marami po tayong mga success story, marami po tayong mga picture na pwedeng gamitin para po isend sa prospect natin. Para po mas ma-hook or mabuhay pa po natin yung pagiging excitement niya ba para makapag-start po siya rito. Okay, so ito po yung mga madalas po na nababanggit or nasasabi ng mga prospect po natin. Tama ba? So sino po ba dito yung mga naka-experience na ng ganitong tanong? Sa mga part-timer. Okay. Sa mga part-timer. So sino po yung mga dito? Ayan. Pahingi po coach niyan, Bernice. Yes po, bibigyan ka po namin yan. Bibigyan ka po namin ng mga pwede mo pong gawing tools. Pero dapat po isi-save mo siya. Kung sino po yung mga nangailangan ng mga tools din po, ng mga pang follow up, mga pangbagsak mo sa kanila, okay? Pwede ka po magtanong sa sponsored mo. Bibigyan ka po niyan. Okay? So, ayan. So, next topic po natin, syempre, ito na, ABC rule. So, ano nga ba itong ABC rule? So, ito po isa sa mga importante rin po na kailangan nyo malaman at kailangan nyo pong matutunan. Lalong-lalo na po yung mga bago pa lang, lalong-lalo na po yung mga part-timer, OFWs, employees, di ba? So, kailangan nyo po malaman to. Okay, so, ABC rule, ito po yung meaning niya. Ano nga ba itong ABC rule? A for advisor. Ay, advisor. Medyo nakukuha ko, no? A for advisor, B sa bridge, and C sa client. So, ang advisor po, ito po yung mentor mo, ito yung upline mo, or yung coach, or yung direct sponsored mo. So, dito ka po magpapa-A, or magpapa-advisor. Example, ganito po kasi yan eh. Tapos itong bridge naman po pala, ikaw. Ikaw yung magiging tulay para mapakausap po si client sa sponsored mo o kaya sa upline mo. Okay? And si client, yung prospect, ito yung customer. Okay? So, ang kailangan nyo lang pong gawin, no? Example, meron kang gustong share na opportunity. Meron kang client, merong nag-house sa'yo, or meron kang kakilala na hindi mo pa kayang presentahan or napresentahan mo na siya. So, very important po ito Bakit? Kasi mas maganda po na meron po siyang nakakausap, nakikita, na ibang tao din. Para po mas lalo siyang magtiwala. Okay? So, pati rin naman po ikaw, tama? Before ka nag-start dito, inala mo pa kung sino yung mga kasama. Kung sino po yung mga nasa grupo bago ka nag-join, tama?
Bakit? Kasi importante yun eh. Tiwala yun eh. Di ba? Kasi kung wala kang makikita, kung mag-isa lang niya, edi medyo tagilid yun. Tama? Oo. So, kailangan po mapakausap mo po after mo mapresentahan, after mo masendan ng video, tapos hindi mo siya ma-video call, kailangan po may connect mo po kay advisor. Kailangan po kay mentor, kay upline, or kay coach. At si coach na po yung magko-close ng deal or mag-share sa kanya kung ano din yung mga pwede niyang gawin para makapag-start po ng mas maaga. Okay? So, next naman po natin, no? Ito, mga pwede mong ipa-A. Sino-sino nga ba yung mga pwede mong ipa-A? Okay? So, una dyan, syempre, hindi lang po mga prospect, ha? Leaders mo po. O kaya naman, example, meron kang leaders na bago pa lang. O kaya naman, medyo nahihirapan pa. So, pwede mo pong ipakausap kay mentor para po sa ganun, mas maturuan pa niya. Okay? Kung ikaw naman po isa medyo challenging pa sa pagtuturo, so kailangan po talaga na mapakausap mo po dun sa mentor. Opo, para po sa gano'n, si mentor na rin po isa sa mga mag-a-advise sa kanya kung ano yung mga pwede niyang gawin. Okay? So, next naman po is new sa mga bagong leaders, new leaders. Example, meron kang bagong encode. So, kailangan po, pagka-encode po, ipa-schedule mo na po siya dun sa mentor mo ulit. Okay? Dun sa mentor po. Bakit? Para po sa ganon, mas ma-hype pa siya, mas ganahan pa agad siya, at mas manggigil pa siya. Okay? Na maghanap ng prospect na ipapakausap din sa'yo or dun sa mentor. Okay? So, yan, sa new leader. And next naman po, ito na yung prospect. Okay? So, maganda po dito sa prospect, no? Kapag after mo presentahan, kailangan may connect mo agad. Kailangan po mapakausap mo agad. Bakit? Kasi kung hindi mo agad mapakausap kay mentor, hindi mo pa agad ma-connect, eh hindi mo pa ganong gamay mag-close deal. Hindi mo pa gamay yung mga pagsagot ng objection. So medyo may hirapan ka po, hindi po magjo-join yan. So kailangan po, kapag hindi mo pa ganong gamay yan, habang pinag-aaralan mo pa tong business, kailangan pong i-connect kay mentor at si mentor o si coach na po yung magko-close ng deal or sasagot ng mga question niya. So, medyo kung po ba? Or natututunan po ba? Marami po ba natututunan? So, type naman ako dyan ng I am learning. Mm. Ayan. So, next naman po natin, paano mo naman i-apply ang ABC rule sa online and sa offline? So, ito po, very important din po ito. Lalo na po sa mga part-timer o kaya naman yung mga nandito lang po around sa Manila. Okay? So, malapit sa amin. So, dito muna tayo sa online. So, sa online po, kailangan po, after mo pong presentahan siya, after mong mag-video call, mag-create ka po ng chat room or group chat na kasama po si mentor or si coach. So, tatlo lang po kayo dapat doon. So, naging apat lang dito. Oo. So, kailangan po, tatlo lang po kayo doon para po sa ganun, ah, makonect po ni mentor o kaya makapag-share po siya agad. Pero before mo po ipasok si mentor, i-tee up mo na po agad siya. So, kailangan po makilala mo na siya, mapakilala mo siya kung sino ba yung ipapa mo, gano'n nga ba siya, ano nga ba siya dito sa community, and ano na ba yung mga success story niya, ay yung mga success na nakuha niya, okay, yung mga resulta niya. So, kailangan ma-tee up niyo po yun. Para sa ganun, ma-excite po yung prospect mo po na kausapin siya at pakinggan yung coach mo or yung mentor mo. Okay? So, after mo ma-tee up, no, sabihan mo rin po yung mentor mo na, mentor, coach, meron po akong ipapakausap sa inyo. Sabihin mo na din po sa mentor mo yung background nung ipapakausap mo. Bakit? Para po alam na po agad ni mentor kung ano po yung sasabihin niya. Kung ano po yung problema niya. Bakit? Kasi pag bigla mo na lang pong pinasok yan, tapos hindi po alam ni mentor, ano nga ba yung question niya, anong background niya. So, hindi naman po manghuhula sila. O, hindi naman manghuhula yung mga mentor natin, hindi naman po manghuhula yung mga coach natin. Kaya kailangan po, sabihin mo po kung ano po yung problema ng tao. Kung sabi niya,
wala siyang pera, so sabihin mo po kay mentor, "Mentor, wala po 'tong pera, baka puwede naman po na makapagbigay kayo ng tip sa kanya." Okay. Then after po nun, ipasok mo na siya sa Zoom ay sa group chat ninyo. Then si mentor na po yung bahalang kumausap dun sa prospect mo. Then dapat habang kinakausap ni mentor yung prospect mo, ikaw po nakikinig ka na. Dapat kinukuha mo na rin po kung ano po yung sinasabi ng mentor niya or mentor mo pala, okay. Para sa gano'n sa susunod, if busy po si mentor, if busy po si coach, is kayang-kaya mo na pong sagutin kung ano po yung mga sinasabi nung prospect mo or yung mga question ng prospect mo. Okay. So, nakakasunod po ba? So, ito po 'yan, ako bilang advisor mo, ikaw bilang bridge or tulay para mapakausap mo kay mentor and si client na customer mo na pepresentahan or iko-close deal mo na siya. So, clear po ba? Clear? Ayan. So, tignan natin kung sino yung mga talagang nakikinig. Ayun, I am learning. So, maganda po nagte-take note po kayo, dapat po meron po kayong ballpen tsaka lapis o kaya ay ballpen, lapis tsaka notebook. Kasi okey lang naman mag-screenshot pero nade-delete po kasi 'yan, tama? Oh, malay mo ma-full 'yan bigla mo na-format, eh, di wala ka ng babalikan, 'di ba? So, at least sa notebook po puwede mong itago at kapag meron kang nakalimutan na kailangan mong sabihin sa prospect, puwede mong buklatin 'yun. O kaya naman habang nag-uusap kayo ng prospect mo, puwedeng yung notebook diyan titignan mo. Eh, paano 'pag nasa cellphone? Ini-screenshot mo lang.